Ang boses ni Don Emilio mula sa kabilang silid ay parang isang malamig na punyal na biglang itinarak sa puso ni Samantha. Siguraduhin ninyong magmukhang aksidente. Walang pwedeng maging bakas. Pagkatapos, linisin ninyo ang lahat ng kalat na iniwan ng mag-asawa. Napatakip si Samantha sa kanyang bibig. Ang hangin ay biglang nawala sa kanyang mga baga. Aksidente. Iyon ang salitang paulit-ulit na sinabi sa kanya ng lahat. Isang malagim na aksidente sa kotse ang kumuha sa buhay ng kanyang mga magulang, 2 buwan na ang nakalilipas. Isang aksidente na nag-iwan sa kanya sa pangangalaga ng kanyang stepfather, ang mabait at mapagkakatiwalaang si Don Emilio. Ngunit ang tono ng boses nito ngayon, malamig, walang emosyon, puno ng kasamaan. Hindi ito ang Tito Emilio na kanyang nakilala. Narinig niya ang pagbaba ng telepono, kasunod nito ang mabibigat na yabag na papalapit sa pinto ng library, kung saan siya nagtatago. Hindi na siya makahinga. Ang tibok ng kanyang puso ay kumakarera, umaaling-awngaw sa kanyang tainga na parang tambol ng digmaan. Kailangan kong makaalis dito. Iyon lang ang tanging laman ng kanyang isip. Dahan-dahan at walang ingay, umatras siya palayo sa pinto. Bawat galaw niya ay maingat. Bawat paghinga ay pinipigilan. Ang grandiyosong mansyon na dati niyang itinuturing na tahanan ay bigla na lang naging isang kulungan. Isang bitag na ginawa ng isang halimaw. Nang marinig niyang pumasok si Don Emilio sa kabilang kwarto, mabilis ngunit tahimik siyang tumakbo papunta sa kanyang silid. Hindi na siya nag-isip. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Habang hinablot ang kanyang handbag, isinilid ang kanyang wallet, cellphone at passport. Napatingin siya sa malaking litrato ng kanyang mga magulang sa ibabaw ng kanyang mesa. Nakangiti sila, masaya. Ang init ng kanilang pagmamahal ay tila yumayakap pa rin sa kanya mula sa larawan. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Mama, Papa, wala nang oras para magluksa. Wala nang oras para umiyak. Ang kailangan niya ngayon ay mabuhay. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at mabilis na lumabas ng silid. Ginamit niya ang hagdanan ng mga katulong sa likod para hindi siya mapansin. Bawat anino sa pasilyo ay tila isang kaaway. Bawat tunog ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Nang marating niya ang garahe, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kanyang maliit na kotse. Ang pag-click ng pinto ay parang isang putok ng baril sa katahimikan ng gabi. Nanalangin siya na sana ay walang nakarinig. Pinaandar niya ang makina at dahan-dahang iminaneho ang sasakyan palabas ng gate. Ang malakas na buhos ng ulan ay nagsilbing takip sa kanyang pagtakas. Nang nasa labas na siya ng malalaking pader ng mansyon, doon na niya tinapakan ng todo ang silinyador. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang lumayo. Habang binabagtas niya ang madilim at basang kalsada, sumulyap siya sa kanyang rearview mirror. Isang itim na SUV, mabilis itong sumusunod sa kanya. Walang duda, mga tauhan ni Don Emilio. Bumilis muli ang tibok ng kanyang puso. Mas binilisan pa niya ang pagpapatakbo. Lumiliko siya sa bawat kanto, umaasang maiiwan niya ang humahabol sa kanya. Ngunit ang SUV ay tila nakadikit sa kanyang likuran. Sa isang biglaang pagliko, nawalan ng kontrol si Samantha sa manibela dahil sa madulas na daan. Umikot ang kanyang kotse bago bumangga sa isang poste ng ilaw. Ang huli niyang narinig ay ang tunog ng nababasag na salamin at naiyuyuping metal. Nang magkamalay siya, nanlalabo ang kanyang paningin. Amoy goma at gasolina ang hangin. Nakita niya ang 2 anino na papalapit sa kanyang bintana. Ito na ang katapusan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hinihintay ang hindi maiiwasan. Ngunit sa halip na putok ng baril, ang narinig niya ay malalakas na kalabog. Nagmulat siya ng mata. Isang lalaki. Matangkad at nakaitim. Mabilis ang bawat galaw.
Sa isang iglap, ang 2 tauhan ni Don Emilio ay nakahandusay na sa kalsada, walang malay. Binuksan ng lalaki ang pinto ng kanyang kotse. Walang emosyon ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim, parang agila. "Sumama ka sa akin kung gusto mong mabuhay," sabi nito sa isang boses na kasing lamig ng bumubuhos na ulan. Hindi na nagtanong si Samantha. Wala siyang lakas para magsalita. Tumango na lang siya at hinayaan ang sarili na alalayan ng lalaki palabas ng sira niyang kotse. Isinakay siya nito sa isang itim na sedan. Tahimik lang itong nagmaneho palayo sa lugar na yon. Sa loob ng sasakyan, ang tanging maririnig lang ay ang tunog ng windshield wipers at ang malakas na pag-ulan sa labas. Nagsimulang manginig ang buong katawan ni Samantha. Ngayon pa lang nagsisink in sa kanya ang lahat ng nangyari. Ang kanyang Tito Emilio, isang mamamatay tao, ang kanyang buhay, nasa panganib, at ang lalaking ito sa tabi niya. Sino siya? Si Salamat. Halos pabulong niyang sabi. Hindi sumagot ang lalaki. Nakatuon lang ang kanyang mga mata sa kalsada. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Pinagmasdan siya ni Samantha. Mayroon siyang mga matang puno ng mga lihim, isang mukhang tila walang kinatatakutan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng ilang oras, nakaramdam siya ng isang maliit na hibla ng kaligtasan. "Bakit mo ako tinutulungan?" Muli niyang tanong, mas malakas na ngayon. Ilang segundo pa bago ito sumagot. Hindi man lang siya nito sinulyapan. "Huwag kang magkakamaling pagkatiwalaan ako," sabi nito. Ang bawat salita ay tuwid at walang anumang init. "Nandito lang ako para sa bayad." Walang imik na ipinarada ni Gan ang sasakyan sa harap ng isang mumurahing motel sa gilid ng highway. Ang kumukutitap na neon sign na may kulang-kulang na letra ay ang tanging nagbibigay liwanag sa madilim na parking lot. Tiningnan niya si Samantha sa passenger seat. Nakasandal ang ulo nito sa bintana. Tulog na sa sobrang pagod. May mga bakas pa ng luha sa kanyang pisngi. Sa kanyang pagkakatulog, nawala ang takot sa kanyang mukha at napalitan ng isang payapang itsura na tila walang pinoproblema. Mukha siyang bata, inosente. Isang bagay na matagal nang hindi naramdaman ni Gan. Umiling siya. Pilit iwinawaksi ang anumang awa na nagsisimulang tumubo sa kanyang dibdib. Trabaho lang ito. Isang kliyente. Iyon lang. Naalala niya ang tawag ni Attorney Diaz, ang abogado ng pamilya Madrigal, na palihim na kumuha sa kanyang serbisyo. Protect her at all costs. Sabi nito, malaki ang bayad. Para kay Gan, iyon lang ang mahalaga. Ang bayad. Dahan-dahan siyang lumabas ng kotse at binuksan ang pinto sa panig ni Samantha. "Gising," sabi niya. Sapat lang ang lakas para marinig. Nagising si Samantha na tila nagulat. Inilibot niya ang kanyang paningin sa paligid. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. "Nasaan tayo?" "Safe house. Halika na," sagot ni Gan. Walang paligoy-ligoy. Kumuha siya ng isang kwarto gamit ang pekeng ID. Bago sila pumasok, ininspeksyon muna niya ang buong silid. Tiningnan niya kung may mga hidden camera o listening device. Sinigurado niyang nakakandado ng maayos ang pinto at bintana. Umupo si Samantha sa gilid ng kama, yakap-yakap ang sarili. Ang damit niyang pang-designer ay lukot na at may bahid ng putik. Isang malaking pagkakaiba mula sa marangyang buhay na siguradong kinalakihan niya. Umupo si Gan sa isang upuan sa tapat ng pinto, kung saan tanaw niya ang buong silid. Ito ang kanyang pwesto, ang pwesto ng isang bantay. "Matulog ka na, magbabantay ako," utos niya. Hindi na sumagot si Samantha. Humiga siya at ilang minuto lang ay narinig na ni Gan ang kanyang malalim at payapang paghinga. Pinagmasdan ni Gan ang babae. Ano nga ba ang kasalanan niya para pagdaanan ng lahat ng ito?
Isang tanong na hindi niya dapat iniisip. Ang emosyon ay isang kahinaan sa kanyang trabaho. Binuksan niya ang maliit na TV sa kwarto, itinakda sa pinakamahinang volume. Isang late-night news program ang nakaere. At doon, nakita niya ang mukha ni Don Emilio. Umiiyak ito sa harap ng mga kamera. Nagmamakaawa sa kanyang anak-anakan na si Samantha na umuwi na. Samantha anak, kung nasaan ka man, mag-usap tayo. Nag-aalala ako sa'yo, sabi ng Don. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Hindi napigilan ni Gan na mapangisi ng mapakla. Isang magaling na aktor. Kung hindi lang narinig mismo ni Samantha ang pag-uusap sa telepono, kahit sino ay maniniwala sa palabas nito. Kasunod na ipinakita sa screen ang isang lumang litrato ng pamilya Madrigal. Si Samantha mas bata pa, kasama ang kanyang mga magulang, masaya. Kumpleto. Biglang nanigas si Gan sa kanyang kinauupuan. Itinutok niya ang kanyang tingin sa lalaki sa litrato. Ang ama ni Samantha. Pamilyar ang mukhang iyon. Mabilis niyang kinuha ang kanyang wallet. Mula sa isang lihim na compartment, inilabas niya ang isang luma at tupi-tuping litrato. Isang litratong dala-dala niya sa loob ng 15 taon. Isang batang Gan, nakangiti habang nakaakbay sa kanyang ama. At sa tabi ng kanyang ama, may isa pang lalaki. Ang ama ni Samantha Madrigal. Kasabay nito, isang alaalang matagal na niyang pilit kinakalimutan ang biglang bumalik. Isang gabi, katulad din nito. Umuulan din. Siya ay isang teenager na naghihintay sa pag-uwi ng kanyang ama, isang investigative journalist. Ngunit sa halip na ang kanyang ama, mga pulis ang dumating sa kanilang bahay, dinala siya sa isang eskinita. Nakita niya ang dilaw na police tape at sa gitna ng lahat, isang katawan na natatakpan ng puting kumot. Ang kanyang ama. Pinatay. Binaril. Ang kaso ay hindi kailanman nalutas. Walang nakitang ebidensya. Walang nakitang suspek. Ang sabi nila, marahil ay dahil sa isang sensitibong istorya na kanyang isinusulat. Isang istorya tungkol sa korupsyon na sangkot ang isang maimpluwensyang negosyante. Ang pangalan ng negosyanteng iyon ay hindi na nawala sa isip ni Gan Don Emilio. Naramdaman ni Gan ang pag-akyat ng galit sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang isang manipis na folder mula sa ilalim ng kanyang jacket. Ang nag-iisang kopya ng kaso ng kanyang ama na nakuha niya mula sa isang kaibigang pulis. Binuklat niya ito sa pahina kung saan nakasulat ang pangalan ng ama ni Samantha. Si Mr. Madrigal ay isa sa mga huling taong nakausap ng kanyang ama bago ito mamatay. Isang potential source. Ngunit sa opisyal na investigasyon, sinabi ni Mr. Madrigal na wala siyang alam. Ang lahat ng ito ay bumalik sa kanya. Ang galit, ang sakit, ang pagdududa. Malamig ang kanyang mga mata habang tinititigan ang natutulog na si Samantha. Sino ka ba talaga? Samantha Madrigal? Biktima ka rin ba? O bahagi ka ng kasinungalingan na sumira sa buhay ko? Biglang gumalaw si Samantha at dahan-dahang nagmulat ng mga mata. Nakita siya nitong nakaupo. Hawak-hawak ang isang lumang folder. Ang mga mata nito ay napunta sa litrato sa ibabaw ng mga papeles. Ang litrato ng kanyang ama. Umupo siya mula sa pagkakahiga. Ano yan? Tanong niya. Ang kanyang boses ay mahina at puno ng pagtataka. Anong kinalaman ng papa ko dyan? Ang tanong ni Samantha ay tila isang batong ibinato sa isang tahimik na lawa. Lumilikha ng mga alon ng tensyon sa maliit na silid ng motel. Hindi agad sumagot si Gan. Dahan-dahan niyang isinara ang folder, tila itinatago ang isang madilim na sikreto. Ibinalik niya ang kanyang tingin kay Samantha. At sa pagkakataong ito, hindi na lang ito malamig. Mayroon ng bahid ng galit at pagdududa. Ang tatay mo. Simula niya ang kanyang boses ay mababa at kontrolado. Kilala niya ang tatay ko. Ang tatay mo? Pag-uulit ni Samantha, halata ang pagkalito sa kanyang mukha.
Tumayo si Gan at lumapit sa bintana. Sinilip ang madilim na parking lot sa labas. Isa siyang journalist. Pinatay siya 15 taon na ang nakalilipas habang iniimbestigahan ang mga ilegal na transaksyon ng isang negosyante. Huminto siya, hinahayaan ang bawat salita na lumubog. Pagkatapos, lumingon siya at diretsong tumingin kay Samantha. Ang pangalan ng negosyante ay Don Emilio. Napasinghap si Samantha. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang mag-ugnay sa kanyang isipan. At ang tatay mo, pagpapatuloy ni Gan, ang huling nakausap ng papa ko bago siya mamatay. Pero sa investigasyon, sinabi niyang wala siyang alam. Itinanggi niya ang lahat. Naramdaman ni Samantha ang kirot sa paratang na yon. Hindi! Hindi magagawa ni Papa yon. Mariin niyang tanggi. Hinahangaan niya ang trabaho ng tatay mo. Palagi niyang sinasabi na si Mr. Sandoval ay isang bayani, isang taong may paninindigan para sa katotohanan. Naalala niya ang mga kwento ng kanyang ama. Mga kwento tungkol sa isang matapang na mamamahayag na hindi natatakot na kalabanin ang mga makapangyarihan. Kung ganon, bakit siya nagsinungaling? Giit ni Gan, ang kanyang boses ay tumaas na. Siguro natakot siya. Sagot ni Samantha, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Natakot siya para sa amin, para sa pamilya niya. Nakita niya kung anong nangyari sa tatay mo. Hindi mo siya masisisi kung pinili niyang protektahan kami. Ang mga salita ni Samantha ay tumama kay Gen. Hindi niya naisip ang anggulong iyon. Sa loob ng maraming taon, ang tanging nakikita niya lang ay ang sarili niyang sakit, ang sarili niyang paghahanap ng hustisya. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Samantha. Nakita niya ang sakit na kapareho ng nararamdaman niya. Pareho silang biktima, parehong nawalan. At sa gitna ng lahat ng ito, may isang pangalan, Don Emilio. Kinuha niya ang pamilya ko. Bulong ni Samantha, isang luha na ang tuluyang pumatak mula sa kanyang mata. At ngayon, kinuha rin niya ang pamilya mo. Sa sandaling iyon, ang pader na itinayo ni Gan sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang magkabitak. Ang galit na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang kakaibang koneksyon. Hindi na lamang ito isang kliyente na kailangan niyang protektahan. Isa na siyang kasama sa laban. Hindi na tayo pwedeng tumakbo, sabi ni Samantha. Pinupunasan ng kanyang mga luha. Ang kanyang boses na kanina'y nanginginig ay napalitan ng determinasyon. Nakita ni Gan ang apoy na biglang nag-alab sa kanyang mga mata. Kung tatakbo lang tayo, habang buhay niya tayong hahabulin, kailangan nating lumaban. Paano? Tanong ni Gan, bagamat sa isip niya ay nabubuo na rin ang isang plano. Ang kumpanya, sagot ni Samantha. Doon niya itinatago ang lahat ng kanyang sikreto. Sa opisina ni Papa, sa ilalim ng sahig, may isang safety deposit box. Tanging si Papa at ako lang ang nakakaalam ng kombinasyon. Sigurado akong nandoon ang lahat ng ebidensya. Tinitigan ni Gan si Samantha. Ang babaeng akala niya ay mahina at walang laban ay nagpapakita ngayon ng tapang na hindi niya inaasahan. Masyadong delikado, sabi niya. Ang gusaling iyon ay teritoryo niya. Bawat sulok ay may bantay. Kaya nga kailangan natin ng plano, giit ni Samantha. Hindi tayo pwedeng pumasok bilang sina Gan at Samantha. Kailangan nating magpanggap. Naglakad si Gan paikot sa silid, nag-iisip. Ang plano ay tila imposible, ngunit ito na lang ang natatangi nilang pag-asa. Ang tumakbo ay pag-amin ng pagkatalo. Ang lumaban, kahit maliit ang tsansa, ay nagbibigay ng pag-asa. Gagawin ko ang lahat para mabigyan ng hustisya sina Mama at Papa, sabi ni Samantha. Ang kanyang boses ay matatag. Para na rin sa tatay mo. Huminto si Gan sa paglalakad at hinarap siya. Okay, sabi niya. Isang simpleng salita na naglalaman ng isang mabigat na desisyon.
May kaibigan akong pulis, si Rico. Matutulungan niya tayo. Kinuha ni Gan ang kanyang cellphone at idinial ang numero. Habang nagri-ring ang telepono, hindi niya maiwasang mapatingin kay Samantha. Dalawang estranghero na pinag-isa ng isang trahedya. Dalawang pusong sugatan na may iisang kaaway. Rico, sabi ni Gan nang sagutin ang tawag. Kailangan ko ng tulong mo. Ilang sandali siyang nakinig sa kabilang linya. Biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Naging mas seryoso, mas mapanganib. Ano? Muli siyang nakinig. At pagkatapos ay tumingin siya kay Samantha na may pagkabahala. Ibinaba niya ang tawag. Anong nangyari? Tanong ni Samantha. Huminga ng malalim si Gan bago sumagot. Gan, may naglagay ng malaking patong sa ulo ninyong dalawa. Hindi lang mga tauhan ni Emilio ang humahabol sa inyo ngayon. Gino Sandoval, tech mogul, at ikaw si Sabina, ang fiancé ko. Simple lang, tandaan mo ang kwento natin. Iyan ang mga huling paalala ni Gan kay Samantha bago sila bumaba ng sasakyan. Ang sasakyan, isang mamahaling European luxury car, ay bahagi ng paketeng inihanda ng kaibigan niyang si Rico. Kasama na rito ang mga pekeng ID, credit card, at isang detalyadong backstory para sa kanilang bagong pagkatao. Teka, pigil sa kanya ni Samantha. Ang damit mo, ayusin mo. Inabot ni Samantha ang kwelyo ng polo ni Gan at inayos ito. Pagkatapos, ang kanyang mga daliri ay dumaan sa kanyang buhok para suklayin ito ng bahagya. Ang simpleng pagdampi ng kanyang mga kamay ay nagdulot ng isang kuryenteng hindi inaasahan ni Gan. At ngumiti ka naman, sabi nito, bahagyang natawa. Mukha kang pupunta sa isang burol, hindi sa isang business meeting. Sinubukan ni Gan na ngumiti, ngunit naramdaman niyang tila isang nangiwi lang ang lumabas sa kanyang labi. Ganyan na nga, sabi ni Samantha. At sa pagkakataong ito, isang tunay na ngiti ang nakita ni Gan sa mga labi nito. Isang ngiti na tila nagbigay ng panandaliang liwanag sa madilim nilang misyon. Pagpasok nila sa lobby ng Madrigal Tower, naramdaman agad ni Gan ang pagbabago sa hangin. Ang lahat ay abala, elegante at malamig. Bawat empleyadong nakakasalubong nila ay bumabati sa kanila ng may magalang na pagyuko. Para silang mga isda na pumasok sa isang tangke ng mga pating. Mr. and Miss Sandoval, this way please. Hinihintay na po kayo ni Sir Emilio sa penthouse office. Sabi ng isang babaeng nakauniforme. Habang nasa loob sila ng private elevator, naramdaman ni Gan ang bahagyang panginginig ng kamay ni Samantha. Walang salitang hinawakan niya ito. Nagulat si Samantha sa una, ngunit hinayaan lang siya at mas hinigpitan pa ang hawak. Isang paraan ng pagbibigay lakas sa isa't isa ng walang salita. Ang opisina ni Don Emilio ay malawak at marangya. Mula sa salaming pader nito ay tanaw ang buong syudad. Mr. Sandoval, welcome! Bati ni Don Emilio, nakangiti ng malapad habang tumatayo mula sa kanyang mamahaling upuan. Ang nangiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Naramdaman ni Gan ang paghigpit ng kanyang kamao sa kanyang tagiliran. Ito ang lalaking pumatay sa kanyang ama. Ang halimaw na sumira sa buhay ng babaeng katabi niya. Kailangan niyang kontrolin ang sarili. Please call me Gino, and this is my lovely fiancé Sab, sabi ni Gan. Pinipilit na maging magiliw ang kanyang boses. Isang karangalan, Don Emilio, sabi ni Samantha. Perpekto ang kanyang pagkilos bilang isang sofistikadang heredera. Walang sino man ang mag-aakalang ilang araw lang ang nakalipas. Tumatakbo siya para sa kanyang buhay. Nagpatuloy ang pag-uusap tungkol sa negosyo, sa mga posibleng investment. Ngunit naramdaman ni Gan na sinusubok sila ni Don Emilio. Bawat tanong nito ay mayroong patibong. Bawat ngiti ay mayroong kalkulasyon. Excuse me lang, biglang sabi ni Samantha tumatayo. Napakaganda ng view mula rito. Pwede ko bang tingnan ng mas malapitan? Of course, Hija, sagot ni Don Emilio.
Ito na ang senyas. Habang si Don Emilio ay nakatalikod at abala sa pagpapaliwanag ng mga gusali kay Samantha, mabilis na kumilos si Gan. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na device, hindi mas malaki sa isang butones. Ang listening device. Ididikit na sana niya ito sa ilalim ng malaking mahogany desk nang biglang, "Alam mo, Gino," sabi ni Don Emilio, nagsisimula ng lumingon pabalik. "Mayroon akong isang lumang kasabihan." Nagpanik si Gan. Wala nang oras para itago ang device. Sa isang iglap, ginawa niya ang tanging bagay na pumasok sa kanyang isip. Hinila niya si Samantha palapit sa kanya, ipinulupot ang kanyang braso sa baywang nito, at itinago ang kamay niyang may hawak na device sa likod ng dalaga. "Anong kasabihan niyon, sir?" tanong ni Gan. Pinipilit na maging normal ang kanyang paghinga habang ang puso niya ay kumakarera. Napatingin si Don Emilio sa kanila. Sa magkayakap nilang katawan, isang maliit na ngisi ang sumilay sa labi nito. Nasa negosyo at pag-ibig, laging may nananalo at laging may natatalo. Sa isang iglap, hindi na ito pagpapanggap para kay Gan. Naramdaman niya ang init ng balat ni Samantha sa kanyang braso, ang banayad na amoy ng kanyang buhok. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata nito, ngunit mabilis itong nakasakay sa sitwasyon. "Pasensya na po," sabi ni Samantha, bahagyang namumula. "Hindi lang talaga namin mapigilan ang isa't isa." Tumawa si Don Emilio. "Ang mga kabataan ngayon. Sige, ipagpatuloy natin ang usapan." Nang muling tumalikod si Don Emilio, mabilis na naidikit ni Gan ang device sa ilalim ng mesa. Nakalabas sila ng gusali nang hindi nahahalata. Gabi. Sa maliit at ligtas na apartment na inayos ni Rico, nakaupo sila sa sahig, magkatabi. Sa kanilang harapan ay isang laptop na konektado sa listening device. Katahimikan. Iyon lang ang naririnig nila sa loob ng halos isang oras. "Baka walang mangyari ngayong gabi," sabi ni Samantha. Halata ang pagod sa kanyang boses. "Maghintay pa tayo," sagot ni Gan. At pagkatapos, narinig nila ang boses ni Don Emilio, malinaw na malinaw. "May kausap ito sa telepono." "Oo, ako nang bahala." "Walang problema. Nasa ayos na ang lahat." Nagkatinginan sina Gan at Samantha. Ang ebidensya na magdidiin sa matandang madrigal, pagpapatuloy ng boses ni Don Emilio, ay nasa kung saan ko iniwan. Ang ebidensya na magdidiin sa matandang madrigal? Ang mga salitang yon ay umaling-awngaw sa loob ng maliit na apartment. Mas malamig pa kaysa sa hanging nagmumula sa aircon. Paulit-ulit itong naglalaro sa isip ni Samantha habang binabagtas nila ang daan papunta sa isang bangko sa sentro ng syudad. Ano ang ibig sabihin ni Don Emilio? Anong ebidensya? Ang kanyang papa. Ididiin? Imposible. Hindi kaya. Patibong lang ito? Tanong ni Samantha kay Gan. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Iisa lang ang paraan para malaman natin," sagot ni Gan. Ang kanyang mukha ay seryoso at hindi mabasa. Mula nang marinig nila ang recording, naramdaman ni Samantha ang pagbabalik ng pader sa pagitan nila. Ang koneksyon na kanilang nabuo ay tila biglang naglaho gamit ang isa pang pekeng ID at isang susi na nakuha ni Rico mula sa isang impormante sa loob ng bangko. Nakakuha sila ng access sa safety deposit box na binanggit ni Don Emilio sa tawag. Habang binubuksan ng empleyado ng bangko ang metal na pinto ng vault, naramdaman ni Samantha ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito na, ang sagot sa lahat. Ang ebidensya na magpapabagsak kay Don Emilio at magbibigay hustisya sa kanyang mga magulang. Inilabas ng empleyado ang isang medium-sized na metal box at ipinatong sa mesa sa loob ng isang private viewing room. "I'll leave you two alone," sabi ng empleyado bago isara ang pinto. Sila na lang ni Gan ang naiwan. "Buksan mo!" utos ni Gan. Ang kanyang tono ay walang emosyon. Nanginginig ang mga kamay ni Samantha abang itinataas ang takip ng kahon. Ang kanyang pag-asa ay unti-unting naging takot. At ang takot,
ay naging isang bangungot. Sa loob ng kahon, hindi mga dokumento laban kay Don Emilio ang laman. Ito ay mga ledger, mga bank statement, mga deed of sale. Lahat ay may pirma ng kanyang ama, si Mr. Ricardo Madrigal. Isa-isang tiningnan ni Samantha ang mga papeles. Mga dokumento ito ng mga transaksyon sa mga dummy corporations, mga bank transfer papunta sa mga offshore accounts, at ang pinakamasaklap sa lahat, isang detalyadong ulat na nag-uugnay sa Madrigal Corporation sa isang money laundering scheme, ang mismong scheme na iniimbestigahan ng ama ni Gan bago ito mamatay. Hindi, hindi totoo to, bulong ni Samantha, habang sunod-sunod na tumutulo ang kanyang mga luha. Gawa-gawa lang ito, setup lang ito. Tiningnan niya si Gan, naghahanap ng suporta, ng kahit anong senyales na naniniwala ito sa kanya. Ngunit ang nakita niya sa mga mata ni Gan ay isang bagay na mas masakit pa kaysa sa mga pekeng dokumento. Pagdududa, kinuha ni Gan ang mga papeles mula sa kanyang nanginginig na kamay. Tahimik niyang sinuri ang bawat isa. Ang kanyang mukha ay parang isang blangkong pader. Ngunit nakita ni Samantha ang pagtiim ng kanyang panga, ang pagkuyom ng kanyang kamao. Gan! Nagsusumamong tawag niya. Hindi gagawin ni Papa ito. Mahal na mahal niya ang kumpanya, ang pamilya. Hindi niya sisirain ang lahat ng pinaghirapan niya. Hindi sumagot si Gan. Patuloy lang siya sa pagbabasa. Ang kanyang katahimikan ay isang punyal na unti-unting tumatarak sa puso ni Samantha. Magsalita ka! Hindi na napigilan ni Samantha na isigaw. Alam kong patibong lang to. Alam kong si Emilio ang may gawa nito para paghiwalayin tayo. Sa wakas, ibinaba ni Gan ang mga papeles. Tumingin siya kay Samantha at ang lamig sa kanyang mga mata ay tila kayang magyelo ng apoy. Ang pirma. Kamukhang kamukha, sabi nito. Ang boses ay mababa at puno ng pait. Ang mga bank account? Totoo. Ang mga korporasyon? Nakarehistro. Pero peke ang mga yan. Kayang-kayang gawin niya ni Emilio. Bakit? Tanong ni Gan. Bakit gagawin ng tatay mo to? Bakit siya magsisinungaling sa mga pulis tungkol sa pagkikita nila ng papa ko? Bakit niya hahayaang mamatay ang kaibigan niya kung may alam siya? Ang bawat tanong ay parang isang sampal. Naramdaman ni Samantha na nawawalan siya ng hangin. Ang lalaking nagligtas sa kanya, ang lalaking nagsimula niyang pagkatiwalaan, ang lalaking akala niya ay kasama niya sa laban na ito, ay siya na ngayong kumukwestiyon sa alaala ng kanyang ama. Ang sakit, ang pagtataksil. Ito ay mas masahol pa kaysa sa takot na naramdaman niya noong gabing tumakas siya. Hindi ko alam, sagot ni Samantha. Ang kanyang boses ay halos pabulong na lang. Pero isa lang ang alam ko, hindi kriminal ang papa ko. Paano ka nakakasiguro? Ang tanong na yon. Ang tanong na yon ang sumira sa lahat. Tumayo si Samantha. Naramdaman niya ang galit na pumalit sa kanyang kalungkutan. Dahil kilala ko siya. Dahil ama ko siya. At kung hindi ka naniniwala sa akin, kung mas paniniwalaan mo ang mga basurang papel na ito, na obviously ay isang patibong. Kung ganon, wala na tayong dapat pag-usapan. Tinitigan niya si Gan. Hinintay na may sabihin ito. Nabawiin ang kanyang mga salita. Ngunit nanatili lang itong tahimik. Ang kanyang mukha ay nababalot ng sarili nitong mga demonyo. Paano kung nagsalita sa wakas si Gan? Ang kanyang boses ay puno ng pait at pagod. Paano kung pareho lang silang lahat? Paano kung niloloko mo lang din ako? Parang isang bombang sumabog ang mga salitang yon sa loob ng silid. Hindi na sumagot si Samantha. Wala nang salitang kayang ipaliwanag ang sakit na nararamdaman niya. Tinalikuran siya ni Gan at naglakad palabas ng silid, palabas ng vault, at palabas ng kanyang buhay. Iniwan siyang mag-isa, kasama ang mga kasinungalingan na nagwasak sa kanilang dalawa. Point of view? Tita Lorna maingat na isinara ni Lorna ang pinto ng apartment ni Samantha. Ang ngiti sa kanyang labi
ay kasing tamis ng pulot, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. "Hija, mag-iingat ka palagi ha?" sabi niya habang hinahaplos ang buhok ng kanyang pamangkin. "Tawagan mo lang ako kung may kailangan ka. Nandito lang palagi ang tita mo para sa'yo." "Salamat po, tita," sagot ni Samantha. Ang boses ay basag dahil sa kaiiyak. "Kayo na lang po talaga ang natitira sa akin." "Tama ka dyan, hangal na bata," sabi ni Lorna sa kanyang isip. Niyakap niya si Samantha ng mahigpit, isang yakap ng isang ahas. Habang nakayakap, naramdaman niya ang maliit na bukol sa lining ng bag ni Samantha. Ang tracker. Perpekto. "Huwag kang masyadong magtitiwala sa lalaking yan, Samantha." Payo niya, ang kanyang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. "Hindi natin alam kung ano talaga ang motibo niya. Baka pera lang din ang habol niya sa'yo." Nakita niya ang pagdududa sa mga mata ni Samantha. Magaling. Ang lason ay kumakalat na. Nang makalabas siya ng gusali, agad siyang sumakay sa kanyang kotse. Inilabas niya ang kanyang cellphone at idinial ang isang pamilyar na numero. "Hello?" sagot ng boses sa kabilang linya. Ang boses ni Don Emilio. "Ako to," sabi ni Lorna. "Nagawa ko na." Ang tracker ay nasa bag na niya at mukhang nag-aaway na sila ng bodyguard niya. "Ang galing ng plano mo sa mga pekeng dokumento, Emilio." Tiyak na wasak na ang tiwala nila sa isa't isa. Narinig niya ang isang mahinang tawa mula kay Don Emilio. "Magaling, Lorna. Magaling. Palagi kang maaasahan." Napangiti si Lorna. Ang papuri mula kay Emilio ay musika sa kanyang pandinig. Naalala niya ang araw na una siyang nilapitan nito, ilang linggo bago ang aksidente. Nasa isang coffee shop si Lorna, mag-isa. Palagi siyang mag-isa. Ang anino ng kanyang perpektong kapatid, si Isabella, ang ina ni Samantha. Si Isabella na maganda, si Isabella na matalino, si Isabella na pinakasalan ang mayaman at makapangyarihang si Ricardo Madrigal. At siya si Lorna, ang kapatid lang, ang tumatandang dalaga na palaging nakatingala sa pedestal ng kanyang kapatid. Ang inggit ay isang malakas na sandata, sabi ni Don Emilio, na bigla na lang umupo sa tapat niya. Hindi niya alam kung paano nalaman ni Emilio ang nararamdaman niya, ngunit hindi na yon mahalaga. Sa unang pagkakataon, may isang taong nakakita sa kanya, hindi bilang kapatid ni Isabella, kundi bilang si Lorna. Ipinangako sa kanya ni Emilio ang lahat, pera, posisyon, at higit sa lahat, ang pagkakataong makatayo sa sarili niyang liwanag, hindi na sa ilalim ng anino ng iba. Ang kailangan lang niyang gawin ay tumulong, magbigay ng impormasyon, ang schedule ng mag-asawa, ang mga butas sa kanilang seguridad. At ginawa niya. Ginawa niya ng walang pag-aalinlangan. Ngayon, habang minamaneho niya ang kanyang kotse palayo sa apartment ni Samantha, wala siyang naramdamang pagsisisi. Galit. Iyon ang nararamdaman niya. Galit sa kapatid niyang kahit patay na, ay bida pa rin. Galit sa pamangkin niyang nakuha ang lahat nang hindi man lang pinaghihirapan. Malapit na siyang sumuko, sabi niya kay Don Emilio sa telepono. "Konting tulak na lang at bibigay na yan." Sasabihin niyang pagod na siya at gusto na lang umalis ng bansa. "Siguraduhin mo lang yan, Lorna," babala ni Emilio. "Ako ang bahala," sagot niya ng may kumpiyansa. "Ako ang pamilya niya. Ako ang pinagkakatiwalaan niya." Ibinaba niya ang tawag at napatingin sa kanyang refleksyon sa rearview mirror. Isang babaeng nakangiti. Isang babaeng sa wakas ay mananalo na. Hindi niya namalayan ang isa pang tawag na pumasok sa telepono ni Don Emilio matapos nilang mag-usap. Sa kabilang panig ng syudad, si Rico, ang kaibigang pulis ni Gan, ay nakatitig sa isang computer screen. "May nakuha akong signal," sabi niya sa kanyang sarili. Isang illegal na wiretap na matagal na niyang ikinabit sa linya ni Don Emilio.
Pinakinggan niya ang recording ng pag-uusap ni Lorna at Emilio. Mabilis niyang idinial ang numero ni Gan. Si Gan, nakasalukuyang nakaupo sa kanyang kotse sa isang madilim na eskinita, pilit na nilalabanan ang kagustuhang bumalik kay Samantha. Ang kanyang isip ay nagtatalo. Ang puso niya ay nagsasabing maniwala. Ang utak niya, na sinanay ng maraming taon ng pagdududa, ay nagsasabing mag-ingat. Sinagot niya ang tawag. "O Rico?" "Gan." Pinatakbo ko ang mga dokumento. Pekeng-peke ang mga pirma. Kinumpirma ng handwriting expert ko. Isang patibong to. At may nalaman ako tungkol sa tita ni Samantha. Pekeng-peke ang mga pirma. Ang mga salita ni Rico ay parang isang malakas na sampal na gumising kay Gan mula sa kanyang pagkakalunod sa galit at pagdududa. Isang patibong. At siya, ang batikang imbestigador, ay nahulog dito ng buong buo. "Gan, nakinig ka ba?" Pagpapatuloy ni Rico sa kabilang linya. "Ang tita ni Samantha, si Lorna. Siya ang informant ni Emilio. Narinig ko mismo sa wiretap. Siya ang naglagay ng tracker kay Samantha." Naramdaman ni Gan na tila binuhusan siya ng malamig na tubig. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagkasya sa kanilang lugar. Ang pagdating ni Tita Lorna, ang mga payo nitong puno ng lason, ang paglala ng pag-aaway nila ni Samantha. Si Samantha, iniwan niya ito, sinaktan niya ito. Sa oras na pinakakailangan siya nito, tinalikuran niya ito. "Kailangan kong bumalik," sabi ni Gan. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Pinaandar niya ang makina ng kotse. Ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na eskinita. "Mag-iingat ka, pare. Papunta na rin ako dyan kasama ang backup pero baka maunahan ka namin," sabi ni Rico. Hindi na sumagot si Gan. Pinaharurot na niya ang sasakyan. Binabaliwala ang mga pulang ilaw at mga busina ng ibang motorista. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Samantha. Ang sakit at pagtataksil sa mga mata nito nang iwan niya ito. Nang marating niya ang apartment, nadatnan niya itong bukas. Pumasok siya. Tahimik ang paligid. "Samantha?" tawag niya. Walang sumasagot. Nakita niya ang bag ni Samantha sa ibabaw ng mesa. Kinuha niya ito at kinapa ang lining. Nandoon nga. Isang maliit at itim na disk, ang tracker. Isang malutong na mura ang kumawala sa kanyang bibig. Huli na ba siya? At pagkatapos ay narinig niya isang mahinang tunog mula sa kwarto. Dahan-dahan siyang lumapit at sinilip ang siwang ng pinto. Nakita niya si Samantha. Nakaupo sa sahig, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Sa kanyang tabi, nakakalat ang mga litrato ng kanyang mga magulang. Umiiyak ito ng tahimik. Naramdaman ni Gan ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Pumasok siya sa kwarto. Nag-angat ng tingin si Samantha. Puno ng gulat at sakit ang kanyang mga mata. "Anong ginagawa mo rito? Hindi ba tapos na tayo?" "Samantha, patawarin mo ako," sabi ni Gan. Ang kanyang boses ay basag. Lumuhod siya sa harap nito. "Nagkamali ako. Isang patibong ang lahat ng yon. Nabulag ako ng galit ko, ng nakaraan ko. Patawarin mo ako." Tinitigan siya ni Samantha. Sinusuri ang bawat salita, ang bawat emosyon sa kanyang mukha. Nakita nito ang sinseridad. Nakita nito ang pagsisisi. Peke ang mga dokumento. Pagpapatuloy ni Gan. At si Tita Lorna, siya ang traidor. Siya ang kasabwat ni Emilio. Ang sakit sa mukha ni Samantha ay napalitan ng pagkagulat at pagkatapos ay ng pagtanggi. Hindi si tita." Narinig mismo ni Rico, "Sam, may tracker sa bag mo." Ang katotohanan ay tila isang malaking alon na humampas kay Samantha. Ang huling taong pinagkakatiwalaan niya, ang huling hibla ng kanyang pamilya, ay isa ring ahas. Sunod-sunod na pumatak ang kanyang mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito niyakap ng kalungkutan.
Isang apoy ng galit at determinasyon ang pumalit dito. Tumayo siya. Ang fountain pen ni Papa. Ano? Nagtatakang tanong ni Gan. Palagi niyang sinasabi sa akin, Anak, ang pinakamahalagang kayamanan ay hindi nakikita ng mata. Mayroon siyang paboritong fountain pen sa opisina. Sa loob noon, sigurado akong mayroon doong nakatago. Nagkatinginan sila. Isang bagong pag-asa. Kailangan nating bumalik sa kumpanya, sabi ni Gan. Ngunit bago pa man sila makakilos, biglang bumukas ng malakas ang pinto ng apartment. Si Hector, ang kanang kamay ni Don Emilio, kasama ang dalawa pang malalaking lalaki, ang pumasok. Nakatutok sa kanila ang mga baril, at sa likod nila, lumabas mula sa dilim si Don Emilio. Isang ngiti ng tagumpay ang nakapaskil sa kanyang mukha. Sa tabi niya, si Tita Lorna. Ang galing! Pumalakpak si Don Emilio. Isang reunion, nakakataba naman ng puso. Tita? Hindi makapaniwalang bulong ni Samantha. Ngumiti lang si Tita Lorna, isang nangiting puno ng tagumpay at panunuya. Paano? Tanong ni Gan, habang dahan-dahang itinutulak si Samantha sa kanyang likuran. Ang tracker, syempre, sagot ni Don Emilio. Akala niyo ba ganun ako katanga? Hinayaan ko kayong makuha ang gusto niyo. Hinayaan ko kayong mag-away. At ngayon, tapos na ang laro. Sumugod si Gan, mabilis at determinado. Napatumba niya ang isa sa mga tauhan. Ngunit marami sila. Si Hector ay parang isang pader na bakal. Isang malakas na suntok sa sikmura ang nagpabagsak kay Gan sa sahig. Hirap na huminga. Ken! Sigaw ni Samantha. Hinawakan ng dalawang lalaki si Samantha. Nagpumiglas siya, ngunit wala siyang magawa. Lumapit si Don Emilio sa nakaluhod na si Gan. Itinutok nito ang baril sa kanyang ulo. Sayang ka bata. Magaling ka sana, sabi ni Don Emilio. Pagkatapos ay lumingon siya kay Hector. Dalhin sila sa bodega. Tapusin na ang dapat tapusin. Ang amoy ng alikabok at kalawang ang unang bumati kay Samantha nang magkamalay siya. Madilim ang paligid. Tanging isang mahinang bumbilya na nakasabit sa kisame ang nagbibigay liwanag. Nakatali ang kanyang mga kamay at paa sa isang upuang kahoy. Iginala niya ang kanyang paningin. Isa itong abandonadong bodega. Sa kabilang sulok, nakita niya si Gan. Nakatali rin ito sa isang upuan. Ang kanyang ulo ay nakayuko at may dugo sa gilid ng kanyang labi. Walang malay. Gan? Tawag niya. Nanginginig ang boses. Gan, gising! Walang naging tugon. Pumikit si Samantha. Pinipigilan ang mga luha. Hindi. Hindi ngayon. Hindi ako pwedeng umiyak. Natapos na ang panahon ng pagiging biktima. Kung may isang bagay siyang natutunan sa mga nakalipas na araw, iyon ay ang lumaban. Pinakiramdaman niya ang kanyang paligid. Dalawang bantay ang nakatayo malapit sa nag-iisang pinto. Nag-uusap at nagtatawanan. Si Don Emilio at ang iba pa ay wala roon. Ito na marahil ang kanyang pagkakataon. Sinubukan niyang kalasin ang lubid sa kanyang mga kamay. Masyadong mahigpit. Kailangan niya ng ibang paraan. At bigla, naalala niya. Isang bagay na itinuro sa kanya ng kanyang ama noong bata pa siya, nung naglalaro sila ng escape artist. Ang sikreto, anak, ay nasa paghinga, sabi ng kanyang papa habang tinatalian ng kanyang mga kamay. Bago katalian, huminga ka ng malalim para lumaki ang dibdib mo at mga braso. Kapag nakatali na, i-release mo ang hangin. Lilikha iyon ng maliit na espasyo. Noon, laro lang iyon. Ngayon, ito na ang pag-asa niya. Habang nagmamasid ang mga bantay, sinimulan niyang gawin ang mga sinasabi ng kanyang ama. Bahagyang ginalaw ang mga braso, pinilit na lumikha ng kahit konting luwag. Paulit-ulit, dahan-dahan. Bawat galaw ay nagdudulot ng sakit sa kanyang mga nagagasgasang balat, ngunit hindi siya tumigil. Nang maramdaman niyang medyo lumuwag na, isa pang alaala ang bumalik sa kanya. Ang kanyang ama
nakaupo sa kanyang desk sa library. Sa matatandaan mo to, sa panahon ngayon, ang impormasyon ang kapangyarihan. Kaya lahat ng importante sa akin, lahat ng sikreto, meron akong backup. Isang cloud server na tanging ikaw at ako lang ang nakakaalam kung paano buksan. Isang password, isang passphrase, isang tila walang kwentang nursery rhyme na madalas nilang kantahin. Twinkle, twinkle little star, how I wonder what you are. Pero hindi yun ang buong password. Mayroon itong kasunod, isang bagay na personal sa kanilang dalawa. Above the world so high, like my Samantha in the sky. Iyon na yon, ang susi sa lahat, ang tunay na ebidensya. Naramdaman niyang tuluyan ng nakawala ang isang kamay niya mula sa lubid. Tagumpay. Dahan-dahan niyang kinalas ang isa pa at pagkatapos ay ang mga tali sa kanyang paa. Malaya na siya. Ngayon, ang cellphone. Tumingin siya sa mga bantay. Ang isa ay nagsisindi ng sigarilyo. Ang isa naman ay abala sa kanyang cellphone. Kailangan niya ng diversion. Huminga siya ng malalim. At pagkatapos, tulooong, inaatake ako ng hika. Sigaw niya. Sinabayan ng isang malakas at peking pag-ubo. Ginaya niya ang tunog ng isang taong hirap na hirap huminga, isang bagay na nakita niya sa mga pelikula. Nagkatinginan ang dalawang bantay, nag-atubili sa una. Wala sa usapan to, pare. Paano kung mamatay ito? Sabi ng isa. Sabi ni boss, tapusin. Hindi sabi, pabayaan mamatay sa sakit. Sagot naman ng kasama niya. Naiinis na lumapit ang isa sa kanila. Ano ang problema mo, miss? Tubig. Inhaler. Pautal-utal na sabi ni Samantha habang patuloy sa kanyang pag-arte. Nasa bag ko. Lumapit pa ang bantay. Nang nasa abot kamay na niya, ginawa ni Samantha ang isang bagay na hindi niya inaasahan sa sarili niya. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, sinipa niya ang tuhod ng lalaki. Napasigaw sa sakit ang bantay at nabuwal. Ang kanyang cellphone ay tumalsik mula sa kanyang bulsa at gumulong sa sahig. Malapit sa paanan ni Gan. Ang isa pang bantay, nagulat, ay akmang bubunutin ang kanyang baril. Ngunit bago pa niya magawa yon, isang malakas na sipa mula sa likod ang tumama sa kanyang kamay. Si Gan. Gising na pala ito at nagawang kalasin ang sarili habang abala ang mga bantay kay Samantha. Nagsimula ang bakbakan, mabilis at brutal. Kahit sugatan, si Gan ay isang bihasang mandirigma. Sa loob lang ng ilang segundo, ang dalawang bantay ay pareho nang walang malay sa sahig. Magaling na diversion, sabi ni Gan habang hinihingal. May isang maliit na ngiti sa kanyang labi. Natutunan ko sa'yo, sagot ni Samantha. Pinulot ang cellphone sa sahig. Mabilis niyang binuksan ang messaging app. 2. Rico Bodega Support Area. Pasukan sa likod. Password, like my Samantha in the sky. Bilisan nyo. Send. Pagkatapos niyang ipadala ang mensahe, naririnig nila ang tunog ng isang sasakyang papalapit. Nandito na sila, sabi ni Gan. Hinila si Samantha sa likod ng mga malalaking kahon. Ang pinto ng bodega ay bumukas ng malakas. Pumasok si Hector. Ang kanyang mukha ay galit nang makita ang dalawang bantay na nakahandusay. Nakita niya ang cellphone ng isa sa sahig. Dinampot niya ito at tiningnan. Nakita niya ang message sent. Ang kanyang mga mata ay naghahanap sa dilim ng bodega. Tumingin ito sa direksyon kung saan sila nagtatago. Anong ginawa mo? Sigaw ni Hector. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bodega. Ang sigaw ni Hector ay sinundan ng isang nakabibinging katahimikan. Naramdaman ni Gan ang panginginig ni Samantha sa kanyang likuran. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay nito, isang walang salitang pangako na hindi niya ito pababayaan. Alam kong nandyan kayo, sigaw muli ni Hector. Lumabas na kayo kung ayaw ninyong masaktan pa. Kasabay nito, pumasok si Don Emilio kasama si Tita Lorna na takot na nakasunod sa likod. Anong nangyayari dito,
Hector, tanong ni Don Emilio. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bahid ng panganib. Ipinakita ni Hector ang cellphone. May naipadala siyang mensahe, boss. Ang mga mata ni Don Emilio ay nag-apoy sa galit. Tumingin ito sa paligid. Hanapin sila. Nagsimulang maghiwa-hiwalay ang mga natitirang tauhan. Sinisiyasat ang bawat madilim na sulok ng bodega. Alam ni Gan na ilang segundo na lang ay mahahanap na sila. Kailangan nating kumilos, bulong niya kay Samantha. Sa senyas ko, tumakbo ka palabas. Huwag kang lilingon. Hindi kita iiwan, sagot ni Samantha. Mas malaki ang tsansa nating dalawa kung makakalabas ka. Magtiwala ka sa akin. Bago pa man makasagot si Samantha, isang malakas na tunog ng sirena ang biglang bumasag sa katahimikan. Pula at asul na mga ilaw ang umikot-ikot sa labas, ang liwanag nito ay tumagos sa mga maruruming bintana ng bodega. Ang mga pulis, paano? Sigaw ni Don Emilio. Naputol ang kanyang sasabihin. Ito na ang pagkakataon ni Gan. Ngayon na! Sigaw niya. Itinulak niya si Samantha papunta sa direksyon ng pinto sa likod at sabay na sumugod palabas mula sa kanilang pinagtataguan. Nagkagulo ang mga tauhan ni Emilio. Ang iba ay nataranta sa pagdating ng mga pulis. Ang iba naman ay sinubukang habulin sila. Nagpaputok ng baril si Hector. Naramdaman ni Gan ang isang matinding kirot sa kanyang braso, ngunit hindi niya ito ininda. Patuloy siya sa pagtakbo, hinahabol si Samantha. Sa labas, sumalubong sa kanila ang isang buong puwersa ng pulisya. Si Rico, nakasuot ng bulletproof vest, ang nangunguna. Gan! Dito! Sigaw ni Rico. Kasabay nito, sa isang malaking conference room sa Madrigal Tower, daan-daang mamamahayag at miyembro ng board ang naghihintay sa isang biglaang press conference na ipinatawag ni Don Emilio. Biglang namatay ang mga ilaw at ang malaking screen sa likod ng entablado na dapat sana'y magpapakita ng quarterly report ay nagpakita ng ibang bagay. Isang video. Si Don Emilio nakikipag-usap sa isang drug lord. Mga dokumento ng money laundering na may pirma niya, mga bank statement, at ang pinakamatindi sa lahat, isang audio recording, ang mismong recording na naririnig ni Samantha sa library. Nagsimula ang kaguluhan sa conference room. Bumalik sa bodega. Si Don Emilio at ang kanyang mga tauhan ay napapaligiran na. Sumuko na kayo, Emilio. Wala ka nang tatakbuhan. Sigaw ni Rico gamit ang isang megaphone. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Samantha ang kanyang tita Lorna nakatayo sa isang sulok, nanginginig sa takot. Nilapitan niya ito. Tita, sabi ni Samantha. Hindi galit ang nasa boses niya, kundi isang malalim na kalungkutan. Bakit? Hindi mo maiintindihan. Umiiyak na sagot ni Lorna. Palagi na lang si Isabela. Palagi na lang kayo. Paano naman ako? Hindi pera ang kinuha mo sa akin, tita, sabi ni Samantha habang tumutulo na rin ang kanyang mga luha. Pamilya. Tinalikuran ni Samantha ang kanyang tiyahin at lumapit kay Gan, na ngayon ay inaasikaso na ng isang mediko. Sa kabilang banda, nakita ni Gan si Don Emilio. Sinusubukang tumakas. Kahit may tama ng bala, tumakbo si Gan at hinarang ito. Hindi ka na makakatakas, sabi ni Gan. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Sino ka ba talaga? Nagtatakang tanong ni Don Emilio. Anak ako, ng taong pinapatay mo 15 taon na, ang nakalipas, sagot ni Gan. Si Antonio Sandoval. Nanlaki ang mga mata ni Don Emilio. Isang saglit ng pagkagulat bago ito napalitan ng isang malademonyong tawa. Ang journalist. Sayang, masyado siyang maraming alam. Katulad mo. Biglang bumunot ng isang maliit na patalim si Don Emilio at sinugod si Gan. Ngunit handa si Gan. Sinalag niya ang atake at sa isang mabilis na galaw, naipusasan niya ang mga kamay ni Don Emilio sa likod nito. Para ito sa tatay ko, bulong ni Gan.
Habang isinasakay ng mga pulis si Don Emilio sa police car, tumingin ito kay Samantha nang may nanlilisik na mga mata. Hindi pa tapos ang lahat. Sigaw nito, babalikan kita. Hindi natinag si Samantha. Tinitigan niya lang ito pabalik. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot, kundi ng lakas. Nang mawala na ang mga police car, nilapitan niya si Gan. Hinawakan niya ang kamay nito sa braso na walang sugat. Tapos na, bulong niya. Ngayon pa lang nagsisimula, sagot ni Gan habang nakatingin sa kanya. Sa wakas, tapos na ang digmaan. 6 na buwan. 6 na buwan na ang lumipas mula noong gabing iyon sa bodega. Para kay Samantha, tila isang buong buhay na ang nakalipas. Nakaupo siya ngayon sa dulo ng isang mahabang mahogany table, sa mismong upuan kung saan dati nakaupo ang kanyang ama, at pagkatapos ay si Don Emilio. Siya na ngayon ang namumuno sa Madrigal Corporation. Hindi ito naging madali. Kinailangan niyang patunayan ang kanyang sarili sa bawat araw, na harapin ang mga pagdududa ng board, na dahan-dahang linisin ang dungis na iniwan ni Don Emilio. Ngunit sa tulong ng mga tapat na empleyado ng kanyang ama at sa walang sawang suporta ni Gan, nagtagumpay siya. Magaling ang presentation mo kanina, ma'am, sabi ng kanyang executive assistant habang inaayos ang mga folder. Ngumiti si Samantha. Salamat, Carol. At pakiusap Samantha na lang. Pagkatapos ng meeting, nagmaneho siya papunta sa isang pamilyar na lugar. Isang tahimik at payapang sementeryo na napapalibutan ng mga puno. Nakita niya si Gan doon, naghihintay. May dala itong 3 buke ng puting rosas. Hindi na sila nag-usap. Sa loob ng 6 na buwan, ang kanilang koneksyon ay lumalim pa. Hindi na nangangailangan ng maraming salita. Magkahawak kamay silang naglakad. Una nilang pinuntahan ang puntod ng mga magulang ni Samantha. Inilapag niya ang isang bouquet. Hinaplos niya ang malamig na marmol kung saan nakaukit ang mga pangalan ni na Ricardo at Isabela Madrigal. Hi, Mapa, bulong niya. Okay na po ang lahat. Ang kumpanya, maayos na. At ako, masaya na po ako. Tumingin siya kay Gan at ngumiti. Pagkatapos, naglakad sila papunta sa isa pang bahagi ng sementeryo. Sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, may isang simpleng lapida. Antonio Sandoval, isang matapang na manunulat, isang mapagmahal na ama. Inilapag ni Gan ang 2 natitirang buke. Ang isa ay mula sa kanya. Ang isa ay mula kay Samantha. Tay, sabi ni Gan, ang kanyang boses ay mahina. Nakuha na po natin ang hustisya at may ipapakilala po pala ako sa inyo. Hinawakan ni Gan ang kamay ni Samantha at hinila siya palapit. Siya po si Samantha, ang babaeng nagturo sa akin kung paano muling mabuhay. Naramdaman ni Samantha ang pag-init ng kanyang mga mata. Sa harap ng mga taong pinakamamahalal nila, naramdaman niya ang isang kompletong kapayapaan. Ang mga sugat ng nakaraan ay hindi tuluyang nawala. Ngunit naghilom na ang mga ito. Nag-iwan ng mga pilat na magsisilbing paalala ng lahat ng kanilang pinagdaanan at nalampasan. Umalis sila sa sementeryo nang papalubog na ang araw. Nagmaneho si Gan papunta sa isang lugar na hindi pamilyar kay Samantha. Isang secluded na beach kung saan ang buhangin ay maputi at pino. Naglakad sila sa dalampasigan habang ang kalangitan ay nag-aagaw sa kulay kahel at lila. Naalala mo ba noong una tayong magkita? Tanong ni Gan. Paano ko makakalimutan? Natawang sagot ni Samantha. Mukha kang mamamatay tao na masungit. At ikaw, mukha kang basang sisiw na naliligaw. Biro ni Gan. Huminto sila sa paglalakad. Humarap si Gan sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang 2 kamay. Ang kanyang mga mata, na dati laging puno ng anino, ay ngayon ay kumikinang dahil sa liwanag ng papalubog na araw. Noong mga panahong yon, Samantha, ang buhay ko ay tungkol lang sa nakaraan. Tungkol lang sa paghihiganti. Isang madilim na lagusan na walang katapusan.
Seryosong sabi ni Gan. Pero dumating ka. Ikaw ang naging liwanag sa dulo ng lagusan na yon. Huminga siya ng malalim. Tinuruan mo akong muling mabuhay. Tinuruan mo akong umasa. At tinuruan mo akong magmahal. Dahan-dahan, lumuhod si Gan sa buhanginan. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito at sa loob, isang simpleng singsing na may kumikinang na diamante ang lumitaw. Napasinghap si Samantha, napatakip siya sa kanyang bibig. Hindi na ako mabubuhay sa nakaraan, Sam. Gusto ko nang harapin ang kinabukasan. Pagpapatuloy ni Gan, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. At gusto kong ikaw ang kasama ko sa kinabukasang yon, sa bawat paglubog at pagsikat ng araw. Gan, tinuruan mo akong muling mabuhay. Ngayon, gusto kong mabuhay kasama ka habang buhay. Pakasalan mo ako, Samantha. Ang mga luhang pumatak mula sa mga mata ni Samantha ngayon ay hindi na dahil sa sakit o takot. Ito ay mga luha ng purong kaligayahan. Oo, bulong niya. Oo, Gan. Yes, isinuot ni Gan ang singsing sa kanyang daliri. Tumayo ito at niyakap siya ng mahigpit. Habang ang araw ay tuluyang lumulubog sa abot-tanaw, sa isang halik, sinelyuhan nila ang katapusan ng kanilang pagtakas at ang simula ng kanilang walang hanggan.